Welcome to Rants TV. Hi guys, nandito po tayo ngayon sa Makati City. Please samahan niyo po ako mag-update dito sa Phase 1 EDSA Rehabilitation and Repairs. Dito po tayo mag-update from Buendia up to Ayala in Makati City. Ito po yung update natin today, March 23, 2026. Dito naman sa northbound ay wala pa rin pong markings ng mga car lanes. Siguro palalawakan din po nila ang mga sidewalk po dito. Ayan, makikita po natin na yung bike lane ay hindi po nalatagan ng mga asphalt. Same po doon sa ginawa nila sa may Orense up to Bel Air na pinalawakan na po nila ang sidewalk. Nasa 3 meters na rin po ang lapad kasi combined na po with bike lane. Ayun po sa tapat natin ang Ayala, Makati. Dito po tayo sa southbound. Wala pa rin pong lane markings. Dito tayo nakapwesto ngayon sa Buendia Station ng MRT3. Dito naman sa kabilang side, papuntang Ayala, Makati, ay meron na pong mga markings ang mga car lanes. Kitang-kita po natin na napaka-smooth na po ang biyahe ng mga motorist kasi wala na pong mga lubak-lubak ang mga daan dito. This is where your taxes go. Name of project, Asset Preservation Program, Preventive Maintenance, Primary Roads, Epifanio de los Santos Avenue or EDSA. Location, Rojas Boulevard in Pasay City, up to Orense, Guadalupe in Makati City. Name of contractor, Redicon Trading and Construction Corporation. Date started, January 6, 2026. Contract completion date, July 4, 2026. Contract cost, 1,183,374,622.61 pesos. Implementing Office, DPWH, National Capital Region. Sources of Fund, GAA-2025. Nandito po tayo sa side ng Bel Air. Makikita po natin ang sidewalk dito at yung bike lane ay hindi nalatagan ng mga asphalt. Kasi ngayon ang bago po nilang ginawang mga sidewalk ay combined na po with bike lane. Kaya sa madaling sabi, naka-elevate na po ang bike lane. Ginagamitan po nila ito ng stone mastic asphalt. Similar daw po ito sa ginagamit ng mga airport, kaya napaka-durable po niya. Ayan lang po ang MRT3 Buendia Station. Makapal din po ang asphalt overlaying nila. Sa tingin ko po nasa 6 to 8 inches po ang kapal. Kaya pang matagalan na po ito, talagang napaka-durable naman daw po ang stone mastic asphalt. Meron pa rin pong vertical gardens dito at yung sidewalk naman po ay hindi pa nila nasimulang gagawin.
may nakaharang po dito na steel mat para protection na rin po. Dito po tayo sa southbound guys, at ito po yung babaybayin natin hanggang Ayala, Makati City. May caution po dito na uneven surface. Yung mga nakikita nyo po na walang nakalatag na mga asphalt ay magiging part na po yan ng sidewalk. Ito po yung existing bike lane at magiging part na po ito ng sidewalk. May nag-comment nga din po sa previous video natin na sana magkakaroon daw po ng railings ang mga bike lane kasi delikado raw po, baka sumimplang po yung mga bikers at mapunta doon sa kalsada. Wala pa po tayong idea kung magkakaroon po ba ng mga railings yung mga bagong sidewalk po na ginawa nila. Makikita rin po natin dito yung existing sidewalk na napakakipot po niya. Siguro less than 1 meter po ito ang lapad, kaya napakahirap po dumaan dito. Marami rin po mga obstructions tulad ng mga poste ng Meralco, mga puno, mga halaman at iba pa. Hindi po kasi kasama sa rehabilitation ang underground cabling, kaya nakakabawas din po yon sa space. Kung magagawa na po ang sidewalk dito combined with bike lane ay aabot na po ng 3 meters ang lapad. Ayan po, may mga drainage po dito, kaya kung tag-ulan or may bagyo, wala pong magiging issue sa baha. Ito po yung existing bus stop nila. Yung hindi na po ito nagagamit kasi yung mga carousel buses ay sa gitna na po sila dumadaan. Meron po silang exclusive lanes, yung mga naka-barriers po. At meron na rin po silang designated busway stations. At kung mag-carousel bus po kayo sa kahabaan ng EDSA ay napakabilis na po ng biyahe. Hindi po katulad dati na ang tagal nyo po makakarating sa inyong destination dahil po sa sobrang traffic at iba pa. Ayan po, meron ding napakalaking drainage dito. Kasama po sa EDSA Rehabilitation and Repairs ang pagpapaganda ng mga MRT3 stations, mga busway stations, mga footbridge at mga sidewalk. Lalayunin po ng ating pamahalaan na magiging walkable at pedestrian friendly ang ating mga sidewalks, especially dito sa kahabaan ng EDSA. Maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng EDSA Rehabilitation and Repairs, lalo na sa DOTR, DPWH, MMDA, PBBM Admin at higit sa lahat ang SM Supermalls na isa sa mga katulong ng ating pamahalaan sa pagpapaganda ng ating bayan at paglago ng ating ekonomiya. Sa mga gusto pong mapanood ang iba ko pang updates dito sa Phase 1 EDSA Rehabilitation and Repairs ay nasa aking previous video lang po.
Ang phase 2 naman po ay magsisimula from Orense, Guadalupe up to Cubao in Quezon City. At sabi nga po ng DPWH ay nasa procurement stage na raw po sila. Meron din po tayong iba pang mga updates katulad ng MRT 7 at flood control projects ng Quezon City, Marikina City, and Pasig City sa kahabaan ng Marikina River. Nasa aking previous video lang po sa mga gusto pong mapapanood. May baradong drainage po dito. At mapapansin nyo rin po dito yung existing na sidewalk ay napaka-kipot po. Less than 1 meter lang po. Nakalatag na rin po dito ang mga asphalt at yung car lanes ay meron na rin pong mga markings. Ayan guys, so balado po ang drainage dito, may kasamang mga basura. At sana nga po wag po tayong magtapon ng mga basura kung saan. Itapon po natin sa tamang lugar para mapanatili po nating malinis ang ating kapaligiran. Kung wala po tayong makikitang mga basurahan, ilagay na lang po muna natin sa ating mga bag or bulsa ang ating mga basura. Saka na lang po natin itapon kung may makikita po tayong mga basurahan. Otherwise, iuwi na lang po natin sa ating mga bahay. Ganito po kadami ang obstruction sa sidewalk dito. Ayan o, mga puno, meron pang vertical garden, mga poste ng ilaw at poste ng Meralco.
Ayan na po ang Ayala Bridge. Dito naman sa sidewalk, halos hindi ka na makadaan po dito. Kasi ang kipot na po niya. Kaya lalawakan na po siya hanggang dyan na po. Nasa 2.5 meters siguro kung hanggang dyan na po. Ayan oh. Halos hindi na tayo magkasya dito guys. Kaya dito po tayo dadaan sa labas. Tapos na rin po dito ang asphalt overlaying. Yung car lanes po ay may mga markings na rin po. Ito po yung kahabaan ng Ayala Avenue. Ayan po ang intersection ng EDSA and Ayala. Diyan na po tayo galing. Sobrang ganda at linis dito sa kahabaan ng Ayala Avenue in Makati City. Naka-underground po dito ang mga cable. At marami pang mga halaman at mga puno. At higit sa lahat, ang linis po niya. Mapasana all na lang po tayo dito. Sana yung kahabaan ng EDSA guys, no? Ganito po kaganda. Ito po yung intersection ng Ayala and EDSA. Yan po ay papuntang BGC, C5 at iba pang mga lugar. Yan, nakalatag na rin po dito ang asphalt. May mga markings na rin po ang mga car lanes. Ayun po sa tapat natin ang EDSA Ayala Busway Station. Ito po yung One Ayala.
Tara guys, akyat po tayo dito sa footbridge. Sisilipin po natin ang kabilang side sa may northbound. Doon po. Ang ganda po ng footbridge dito sa Ayala. Ang linis at ang luwag. Marami pa pong halaman. Yan yung pa north side. Link po yan papuntang One Ayala. Diyan. Yan po ay northbound. Makikita po natin dito na yung mga car lanes ay wala pa pong mga markings. Dito na po tayo sa EDSA Ayala Busway Station. Ayan, time check 5:30 PM local time, kaya medyo marami na pong mga tao dito na pauwi. Okay guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa ongoing rehabilitation ng EDSA Buendia to Ayala Makati segment as of today, March 23, 2026. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas. Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.